po ang baha diyaan. Kapagka unang Kalembang o unang Serena, sa sa munisipyo, kumbaga medyo kalmado pa yung mga tao, eh. Sasabihin pa, "Oh, 14 meters pa lang." Kapagka dumalawa na, aligagana ho yung mga tao sa Marikina dati. Ngayon, hindi mo na daw maririnig po na sumisirena yung yung sirena doon sa Marikina. Gano'n, 'di ba? Kami halos parang tanggap na nga namin siguro dati, parang tanggap na namin na yung Marikina, eh, talagang bahain, wala tayong magagawa niyan. Pero nagawan pa din po ng paraan, nasolusyunan pa din po ng aming mayor na si Maan Teodoro. Siyempre nandiyan po, nakasuporta si dating mayor na ngayon po ay congresswoman sorry, Congressman Marcy Teodoro po, mga bossing. Yun lang yung sa akin kaya, hindi uubra yung sasabihin, "Eh, mababa kasi diyan kaya hindi kaya." Anyway, mga bossing, dumako at pumunta na po tayo doon sa maihimay po natin doon sa impeachment ng Vice Presidente po, mga kababayan. Ano ba 'tong statement? Eto, game. Ang ilang bahagi ng testimonya Ito na nga po. Tumugma ang ilang bahagi ng mga testimonya nung mga bank manager doon po sa isinalaysay o kinukwento ni Ramil Madriaga. Pakinggan po natin ito, mga kababayan. tumugma ang ilang bahagi ng testimonya ng prosecution witness sa mga pahayag ng self-confessed ban na si Ramil Madriaga nung nasa Kamara pa ang impeachment. Ito ay may kinalaman sa milyon-milyong withdrawals ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Isaiah. Si Madriaga, ang tinutukoy dito, si Madriaga na hindi daw kilala ng Vice Presidente, mga bossing. Na sinabi naman ni Ramil Madriaga with matching mga video pa na magkakilala kami niyan, close kami niyan, naging bagman nga ako, di umano niyan eh. Yes, Willard, good start nga kung ituring ng House Prosecution Panel ang pagsisimula ng pagtalakay sa impeachment court ng Article 1 o yung kaugnay sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil naman, Willard, nga sa unang testigo na iniharap ngayong araw, may posibilidad na maiharap sa impeachment court ang umunoy bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga. Kasi simula pa lang ng paglilitis, bahagyang naging mainit na ang talakayan sa impeachment court. Makailang beses na winarningan ni Presiding Judge Senator Chis Escudero si House Prosecutor Leila de Lima dahil sa umunoy may konklusyon na siya sa kanyang opening statement kahit wala pang paglilitis. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat ba siyang manatili sa pwesto? Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Ang Objection. Lima, I would have to stop This you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. At sa pagharap ng unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 na si dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Vita Constantino, tila may pagkakatugma ang ilan niyang pahayag sa mga sinabi noon ng bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga noong nasa Kamara pa ang pagdinig sa impeachment. Nako, lalo ho yatang lalakas, mga kababayan, na magamit bilang testigo si Ramil Madriaga. Sabi ni Macha Mochi, hindi niya kilala si Ram. Apakasinungaling talaga ni Buday. Katapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Ano po ba Duffel bag, yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large
Bag. Duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng full bag dito? Malalaman pa ninyo kung gaano kalaki po. Ano po dito sa dalawang to? Sabi ni Dut Pintura, lalong madidiin si Inday. Wala po sa Oo, mga kababayan, talagang sabi nga ng prosecution, good start para sa kanila po ito. dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamuka. Wala din po. Wala. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 5 billion pesos na lumabas sa Nakita nyo yung nangyayari sa internet natin. Nakita nyo kaya na huminto yung unang live natin. Nakita nyo yung nangyayari sa internet natin. Anyway, yan na, tuloy na natin. pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga. The morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night street at sa ombudsman. I read from several media's reports. Mayroon tayong deliver ng pera, pati sa ombudsman. Ang ombudsman ho nun, mga kababayan, ay si ano pangalan nito? Nakalimutan ko na agad, no? Oh, si Madriaga. Pakipaalala niya, si Martires, ang ombudsman ng mga panahon na yun. Hindi, kaya siguro, sobrang tahimik ng ombudsman na yun, no? At laging binabatikos niyayari itong si Ombudsman Boying Remulla dahil ang ginagawa kasi ni Ombudsman Boying Remulla at ng Office of the Ombudsman ay lagi pong naka-update sa mga Pilipino. Hindi kagaya nung kay Ombudsman Martires, tahimik. Nagulat na nga lang ako eh. Sabi, ito yung ombudsman, si Martires. Nung ko lang ho nakita yung mukha nun, nung pa-resign na ho, o yung pa-retire na ho, mga kababayan. Di ba? Baka ganun, kaya may deliver daw na pera dun, oh. That 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. Wow. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Less than 24 hours pala. Ano pa 11 days? Dahil dito, posibleng ipasabina ng prosekusyon si Madriaga para tumistigo sa issue ng confidential funds. Of course, yes. Kasi yung pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean nitong check na to, may pagkakapare-pareho. I don't think this is a made-up story. Baka kaya takot na takot silang matuloy ang impeachment po, mga bossing, dahil dito sa mga nagtutugma-tugma po ng mga salaysay. Willard, kung pagbabasihan nga yung pre-trial order na inalabas ng impeachment court sa panig ng prosekusyon, kabilang si Ramil Madriaga sa mga posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 1. Pero ayon mismo sa prosecution, Willard, yan ay nakadepende pa sa magiging takbo, magiging progress ng paglilitis dito nga sa impeachment court. Pero kung pagbabasihan, Willard, yung mga naka-schedule para sa susunod na linggo, hindi pa dyan kasama si Ramil Madriaga. Pa-suspense pa